sa inyo mga taga Malacanang, BBM, tingnan niyo perwisyon yung ginawa sa pamilya, no? Tsaka sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, yung perwisyon ninyong ginawa talaga, napakawalang niya kasi, no? Pag kami nangyari doon kay Digong, asahan mo, bagsak ka na sa pwesto, tanggal ka, tatanggalin ka ng taong bayan sa pwesto mo. Yung ginawa mo, napakawalang niya mo eh. BBM, napakawalang niya mo. May nangyari doon sa mama na yan, kay Digong, asahan mo, patatalsikin ka ng taong bayan. Napakawalang niya mo, walang kwentang klaseng Pilipino yung ganun. Hindi tama yung ginawa mo. Sinubo mo yung si Digong eh. Sinubo mo sa ibang bansa eh. Dapat dito na lang muna eh. Sa bansa natin. Kasuhan mo nga sana eh. Kinasuhan niyo. Wala nga kaso eh. Anong kaso ni Duterte? Ha? Inciting to sedition? O, bring it on. Ikaso nyo. Bigyan nyo ng DOJ. Kasuhan si Duterte na inciting to sedition, sabihin niyo pa, rebellion, o kaya yung nag-iwalay siya ng gusto niya iwalay Mindanao noon. Pero yung isusubo ninyo si Duterte sa ICC, kung ano-ano pang peke pa yung wala pang red notice eh. Ano yung ginawa ninyo? Sinubo ninyo yung tao na pinalalabas ninyo, hindi umaandar ang natin, ang hustisya natin, ang mga Philippine courts. Nandiyan ang Supreme Court. Nandiyan yung mga korte natin. Anong ginawa nyo? Napakasama mong tao, bongbong. Bongbong na lang tawag ko sa'yo, ha? Kasi you're not worthy to be called the president. Eh. You're not worthy to be, Your Excellency, ulul. Init ka ng dugo kasi yun yung nagpalibing sa tatay mo. Yun ang nagpalibing. 5 presidente yung dumaan. 5. No? He spent political capital para yung ama mo finally mailagay sa libingan ng bayani. Taragis ka. Tapos ganyan isusukli mo, isinubo mo sa ICC. Na pwede kang, kung ang mga tao mo ang siyang may gawa na niyan o pinsan mo, sana you would have been presidential kung pinigil mo. Pero hindi, ikaw pa mastermind eh. Walang niya kayo. Tatay mo inilibing. Kaya pag ikot ng mundo, yung tatay mo, ipahuhukay talaga namin. Pahuhukay namin. To hell with all these traditions. To hell with all this belief na Christian belief na yung tatay mo, hindi dapat doon ilibing. Walang niya ka. Nakakainit ka ng masama talaga ang gising ko masama eh. Tapos si Inday, niligawan mo para maging vice president mo. Anong ginawa mo? Alam niya ka? Hinahayaan mo ngayon na upakan ng Kongreso tsaka ng Senado, pinapa-impeach mo. Kaya ka nanalo dahil sa Inday Sara, nagparaya. Dapat nga tatakbo ng presidente yun eh. Nagparaya yung tao against dun sa gusto ng tatay niya. Ikaw na tumakbo ng presidente. Kayang-kaya mo yan. Hindi, walang niya ka. Pati yung mga Pilipino na gusto sumuporta kay Inday. Anong peg mo? Tapos ngayon, nilaglag mo matapos kang tulungan ng taong malukluk dyan sa Malacanang. Bigyan ka ng pagkakataon nalinisin ang pangalan ng Marcos at siguraduhin na kayo ay malagay sa history. Sana umikot ang gulong para kami mismo na taong bayan, buburahin namin yung pangalan ng Marcos sa history. Pwede rin matandaan kayo na ang the worst na pamilya sa buong mundo, sa Pilipinas.
Marcos 1, Marcos 2. Tapos ngayon, party-party ka, ha? Masayang-masaya ka. Akala mo, masaya na kayo, malapit na? Hindi. Malapit ka nang mawala dyan sa Malacanang. Malapit na. And I would say it is just in a few days, no? Kasi yung nangyari, ano nangyari? Kita nyo, buong Pilipinas nag-rally na. Dati-dati ang rally, pa konti-konti lang, pa isa-isang libo, wala nga 100,000 na rally. Simula noon, ha? Simula nung mapo ka hanggang sa nangyari yung sa itong kay Digong, walang rally na gano'n, nagalit. Natutulog ang mga DDS. Natutulog. Wala silang pake. Karamihan, walang pake kasi hirap ang tao sa buhay. Gago ka kasi yung bigas hindi mo inno. Hindi mo mapababa. Yung buhay ng tao, hirap na hirap sila. Ginawa yung tamad ang mga tao, umasa sa mga ayuda. Kaya yung mga rally-rally na yan, wala nangyari. Pa-ilan-ilan, pa-schedule-schedule. Merong 5,000, masaya na sila. Yung sa EDSA na rally, sa Shrine, na Friday group, masaya na sila, may 200. Nagsalita kami minsan, natuwa sila na dumami, naging 1,000. Pero yung ginawa nyo kay Duterte, mga tanga kayo, ginising nyo ang Pilipino. Ginising nyo. Hindi na kami kailangan magsalita pa, maghihiga kami, maglulumpasay kami. Sumigaw kami ng para nyo nang awa. Hindi, kayo may gawa nun, Marcos. Kayo. Buong Pilipinas, ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong rally na lahat ng lugar sa Pilipinas, Luzon to Mindanao, buong mundo, pati foreigner sumasali. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Kaya naramdaman ko tapos ka na. Uy, kami ni Vic Rodriguez. Shout out Vic Rodriguez, Attorney Vic, no? Merong kaming konting tampo-tampo doon sa grupo. Well, mga tao ko, tsaka sa may isog. Nung nakita ko si Attorney Vic, tinitignan ko siya. Mukha namang mukhang bagong ligo. Mukhang bagong ligo. Okay naman, tumitindig naman. Ito ba yung sinasabi nila na may red flag? Ito ba yung sinasabi nila na, ano ba talaga to? BBM ba talaga to? O PRRD? No? O Pilipino talaga? Kaya nung matapos siya mag-speech doon sa Liwasan Bonifacio, bumaba siya, papapicture-picture yung mga tao sa kanya. Na-inspire sila. Nakita ko ng kanyang mga tawag doon, mga tao niya. At sabi, Sir, kami yung tumatawag sa inyo na magsasorry. Ay, okay naman, di ba nakatawag na kayo sa mga sa commander ko? Okay na yun. Kung sorry kayo, okay na yun, wala na yun. Sabi kong gano'n, wala na yun. Okay na tayo, walang masamang tinapay tayo. Tapos ay thank you sir, sabi gano'n. Pwede bang makipag-communicate sa inyo? Okay lang, walang problema. Kaya kailangan natin ngayon kasi magkaisa tayo sabi gano'n. Tapos sabi, sir, pwede ba makapag-shake hands kayo ni Attorney Vic? Okay lang, walang problema. Maganda nga makita kami na magkasundo ba. Para tapos na yun, tapos na. O di ininforman. Tapos sa video tapos nung kami, kamayan kami. Tapos picture, tuwan-tuwa yung iba, tuwan-tuwa yung mga maisog. Tapos sabi, tinanong niya ako, Kap, anong basa mo? Ano yung sagot ko? Kay Attorney Vic, wala na, babagsak na si BBM. Wala na, babagsak na yan. Hindi na mapipigil ang Pilipino na yung
tumataas ang Pilipino, gising na ang Pilipino, hindi na matitigil. Matter of si BBM. Mahati ang military, sabi ko yun yung assessment ko. Mahati ang armed forces. Some will remain with BBM. Some will go with you, the Filipino people. Some will go with us. Simbali sabi ko, some will go with us, the Filipino people. The armed forces na matino will go with the people. All they need is the sign na nandyan talaga ang taong bayan, makita nila at tumapang sila na meron tatayo. Ayun, yun ang